paano ko nagsimula? So, ganito yan. Ano ba yung buhay ko before the pandemic? Iyan ang tanong. Ang asawa ko, Miss Universe. Okay? Hindi ka naman makakapag-asawa ng Miss Universe kung pipicturing ka. Sa loob na isang linggo, 48 hours lang ako sa Pilipinas. 3 araw ako sa Japan, 1 araw sa Singapore, at yung another 24 hours, yun yung haba ng pagbiyahe-biyahe ko sa aeroplano. In fact, gagamit lang ako ng sports car pag mag-city driving ako. Pag uuwi ako ng probinsya, naka-helicopter ako. Ako lang ang nag-iisang Pilipino na umikot sa buong United Arab Emirates nang naka-helicopter. Okay. So, pride na yan. Ako lang din ang nag-iisang Pilipino na nag-helicopter sa Morocco. So, yun yung buhay ko. I have everything in life. Everything. Pero, humanitarian advocate ako despite na I have everything in my life. March 15, 2020, hindi ako pwede magkamali. Kasalukuyang pa lang nililinis yung bubong ng bahay ko doon sa mga abo sa pagputok ng Bulkang Pinato, Bulkang Taal. Papunta ako ng Japan, alas 4 na madaling araw, first flight. Nasa loob na ako ng eroplano, pero wala pang boarding yon. Yun ang privilege ng Premier Elite sa Philippine Airlines. Yes. Premier Elite ako noon sa Philippine Airlines. Nanood ako ng scroll, nakita ko si Pangulong Duterte. Sabi niya, ilalockdown niya yung Pilipinas. Yes. Ilalockdown niya yung Pilipinas. At kailangan ng mga gustong tumulong, tumulong na. So, alam niyo kung ano yung ginawa ko? Bumaba ako ng aeroplano, umuwi ako, natulog ako. Nung natulog ako, parang totoo yung panaginip ko. Pati sa panaginip, patalino ako eh. Parang totoo talaga nangyayari. Ang mga may nag-appear sa akin. Sa harap ko, tao, nagliliyab, nag-aapoy. So, to myself, nagsalita yung tao. I already give you everything. Sabi ko, si Jesus to. Sa panaginip ko yun, ha? Ito, totoo to. Ito joke, hindi to joke. Kaya ganyan ako katapang. I already give you everything. Now, gusto mo bang sumunod sa akin? Abi, sagot ko sa panaginip ko, abay, opo, susunod ako sa inyo. And then, dalawa yung road. Doon sa isang road, ispaltado, makinis, parang Las Vegas. Andun yung mga kaibigan ko, nagkakawayan, are, tara na! Dito sa kabilang road, baguba. Maraming tinik yung kalsada. Siguro yung lalaki, si Jesus, ay mga 10 meters away na yung lalaki na nagliliyab. Pero, ang assume ko in my dreams, it was Christ. Yes. So, medyo natigilan pa ako kasi matinik eh. Matinik. Sabi ko, hindi naman ito nasugatan. Sumunod ako. Nung pagsunod ko, biglang nawala yung kalsada, nawala rin yung kabilang kalsada. Naging field. Naging field. Buong field. Hindi ko pwede makakalimutan yung panaginip na to. Yes. Hindi ko pwede makakalimutan yan. So, naging field siya. And then, nung naging field, sabi, ganda-ganto, naka-negligee. Sabi ko po, I'm willing, if you want it, I know you can give it back to me. As long that you want it. Yun ang sagot ko. Are you willing to lose all your wealth? Puta, yung vault ko na tinatago-tago. Biglang bumukas, nandun lahat, yung mga gold ko, lahat, mga alahas, lahat. Pinakita niya yung mga sasakyan ko, pati yung ginagamit kong helicopter, pinakita niya. Ako yung living manifestation. Unang-una, wala na akong hahanapin. I have gambled the maximum bet casino has ever had. I have tasted the most expensive whiskey, wine, rum, cognac the world produce. I have laid the most beautiful women in the world. Some of them Miss Universe, some of them Miss World,
Some of them Miss International. And a lot of sexy lady from different variety show. Okay na ako eh. Fulfilled na ako. Pwede na akong mamatay anytime. I have enjoyed my life. Yes. But, sabi ko nga, kung ano man ang meron ako, hubad akong pinanganak ng aking ina. Wala akong pag-aari. Sinilang akong hubad-hubad. So, babalik ako sa kanyang hubad-hubad. Now, tarantado rin ako sa mga tarantadong katulad ni mga gago. Kung binuhay mga gago ang Diyos, eto para sa iyo mga gago, putang ina mo rin. Yan. Malutong yan mga gago. Malutong na malutong. Namnamin mo o kininam. So, wala akong takot. Paano ko na-overcome? Wala naman akong problema. Bakit ako ba mong problema? Eh, di si Lord ang mamproblema, hindi ako. Francis Leo Marcos yan eh. Nakakahiya na. Lahat na lang ng lahat ng pinagsasasabi niya, wala na tupad. Wala na tupad. Eh ako nung sinabi kong bukas, darating ako sa Korte Suprema. Ang aking tutuparin o susundin agad ang kanilang kautusan. Ito po. Ano masasabi nyo? Official receipt yan. Bayad na ako. Bayad na ako. Yan nga. Sampigahin nyo yung mga pagmumukha nyo. Ano nakalagay sa receipt ng Korte Suprema? May mangusin ba dyan? Wala. Francis Leo Marcos yan eh. Asartala ka po tayo na. Sabi ni Makade, pakialam ko sa inyo.